Isa, wala, marami bang nag-ano, Brother John Doe? Pwede ba isa? Tungkol din ito sa ano, sa communion. Ano, may kaibigan ako, ang asawa niya, ibang relihiyon. Tapos, pag nagsisimba kami o nagsisimba sila, yung lalaki, nangumunyon. Nangumunyon ang lalaki. So, sinabihan ko yung misis niya, na bakit pinayagan mo nga nag-communion siya. Sabi niya, sinabihan ko na ayaw makinig. So, sinabihan ko yung lalaki na hindi ka talaga Katoliko at saka bawal yan. Noon pa yun, noon. Ang sabi niya sa akin, bakit? May sinabi ba dyan sa Biblia? Wala naman sinabi ang Lord na huwag kang tumanggap ng mga ganyan. Sana kung mayroon tayong kung saan yan mabasa sa Bible kasi para maibigay or masabihan ko sila na ito ang sinabi sa Bible. Mayroon ba tayong talata sa ganyan? Alam ko mayroon maraming mga tanong sa ganyan na pero baka hindi ko kasi narinig. So, kung anong talata yun, mababasa yung hindi pwedeng tumanggap ng mga ibang relihiyon, ibang sikta. Hindi talaga siya Katoliko, siya nakalimutan ko, hindi siya Katoliko, pero yun. Nangunguna pa sa linya. Okay. Anong talata daw? Ito ang talata. 11:27 ng unang Korinto. Kaya, ang sino man, kibaptis ka, born again ka, Katoliko ka, na kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili, Katoliko ba siya, born again ba siya, baptist ba siya, bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumain at uminom, mabaptisma, maborn again man, makatoliko man, nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na, kibaptist, born again, Katoliko. Tudedes? Yes. Okay, salamat Bro John Doe. Sinulat ko na yung talata. Asa pa bro, Angel, salamat. God bless you. Tag nyo din po yung as patong law po yun, 844. Sa atin, sa patas ng simbahan gamo po doon sa anak nyo. Bawal po yan, unang-una sa Biblia. Ayan po yung talata, pabasa mo doon sa tapos yung Canon 844. Bakit po, yan na, hindi siya karapat-dapat. Hindi po siya karapat-dapat. Kasi sabi nga dyan, pag hindi ka karapat-dapat, yun na, nagkakasakit, Bakit? Kasi po, unang-una, hindi siya baptized Catholic, no? When you're not baptized Catholic, ay ibig po sabihin nun, no? Hindi ka pa nakapaloob doon. Ibig sabihin nun, hindi ka nakapag-confess. Di ba? So, pag hindi ka nakapag-confess, hindi ka Catholic, hindi ka faithful na Catholic, ibig sabihin nun, sagana ka pa sa mortal sin. That's apostasy. Yung mortal sin po ng ibang sekta, mortal sin na. Ibig sabihin, pagtalikod sa Katoliko. Pero mo, tumikod ka sa Katoliko, bigla kang pumasok dun sa Catholic Church, sumubo ka, yun po ibig sabihin ng talatang yan. Hindi ka karapat-dapat. You're living in a mortal sin. Ano yung mortal sin mo? Doon po sa catechism natin, yung tinatawag natin heresy at apostasy. Ano yung apostasya? Yun po yung pagtalikod, tumalikod ka nga sa Catholic Church, tapos susubo ka. So kalapas ano siya, Brother Angel, born talaga siya ng ibang sikta. Hindi siya talaga naging yung asawa niya talagang ibang sikta talaga, hindi talaga from Catholic. Ang asawa lang ang Katoliko.
Nakakasala ba ang asawa doon na hindi niya napigilan yung asawa niya na huwag nang tumanggap kahit sinabihan ko na? Oh no, wala na po tayong ano doon, no? At least sinabi na po natin, no? So according yes po, sa Biblia po may nakalagay sa Ezekiel 3:6-10 na basta pagka sinabi mo na wala ka na pong pananagutan. So ang ano doon, ganun din po ang mangyayari doon, no? Ganun din po yung sinasabi mong hindi siya tumalikod, kundi siya ay talagang born na ganun ano. Sa CCC na 89 po, ganun din po ang sinalihan niya, apostasy din. Tama? Kasi lahat na po ng mga relihiyon, nauna yung Catholic Church sa buong Pilipinas. 1521 pa may Catholic na eh. So lahat ng masumulpot na yan, galing lahat ng Catholic, and then na-influensya itong mga bata nila lang. So that's still apostasy. And that's yung faith mo na wala sa faith nila na yun ang totoong si Jesus eh. Wala sa faith na yun, kain lang ng kain sila, kala nila tinapay or tinapay. And that's relates. So po, ang kasalanan doon, sacrifice, mortal sin naman. So doble-doble po, bawal po, nakakaano na lang. Dapat, mas maganda magpabantay siya sa Catholic. Kung sumusubo ka rin ka mo, he needs to get inside the Catholic Church to be baptized, confess, then receive the communion. But now, delikado po, sacrilege, apostasy, madami pong mortal sin na ginagawa niya. At sabi sa CCC 1035, pag namatay ang mga namumuhay sa mortal sin, they will go to hell immediately. Biro-biro po yun. When you're living in, sabi po ng church yan, hindi po ako nagsabi. When you're living in the mortal sin, kagaya yung ginagawa niya, subo na subo, sacrilege, that's against the law of the church. Kalapastanganin po sa Diyos yun dahil hindi ka nananampalatayang yun si Jesus, di ba? Kasi ibang sekta ka. Sinubuan, pari ginagawa mo lang ng tinapay na ordinary. You don't have any faith and understanding about the faith of the Catholic Church. Subo ka na subo, that's another sacrilege. And then apostasy. Ang dami pa po, heresy. So, yun po, sabi sa 1035, if you die with a mortal sin, without repentance, you will go to hell immediately. Diretso po sa impyerno yan. So, kung nakikinig siya, wag niya lapastanganin ang banal na hostia po. Very holy po yan. Hindi po basta-basta kung sino-sinong, bawal na bawal po na simbahan. Yun lang po. Okay. Salamat, brother.